kung di ko raw kaya, ilalapit daw niya kay Christopher Min at kay Rafi Tulfo. Yung issue niya. Sabi ko kay Paolo, ano ba? Babalik na ba si John Lloyd? Sabi ni Paolo, nasaan na si Angel Locsin kasi hinahanap siya sa Christmas Station ID ng ABS-CBN. Si Angel Locsin po ay hulaan nyo na kung sino. Sino? Sino itong napakagandang actress na nanahimik pansamantala sa showbiz. No? Sexy siya pero may anak na? Oo. Ang dami namang naawa dito kay Rufamid dahil sa panghihiyang ginawa ng non-showbiz husband nitong si Trevor Magallanes. Nakakaloka. Ang mga kaanak ni Anthony Jennings, niresbaka ng ex-girlfriend na si Jam. Hello mga kaabi, dito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Jota Poco. At ito naman po si Papa O at si Ozzy Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihirit sa amin. Ay! Chika mo na! Dali! Naku, mainit pa rin pinag-uusapan, ano? Oo. Ang Maris Racal, Anthony Jennings at Jam Villanueva. Yes! Oo, Diyos ko, ito na nga ang mga latest. Oo. Eto. Naku, Mamaloy and the plot thickens, ika nga. Nakakaloka. Ang mga kaanak ni Anthony Jennings, niresbaka ng ex-girlfriend na si Jam. Dahil naglabasan man ang mga kaanak ni Jennings para ipagtanggol ang binata. Ramdam ng mga netizen na kaanak nga ni Anthony ang mga nagko-comment at nagpo-post dahil parang alam na alam ng mga ito ang storya. Kesyo 17 pa lang si Anthony nung maging sila ni Jam at kesyo si Jam daw ang kumukontrol ng finances ni Anthony, pati pagsusustento umano ni Jennings sa sariling pamilya ay kontrolado ni Jam. Nako, sana nga ay may tumayo para patutuhanan o pabulaanan ang narrative na ito. Di ba nakakaloka ng tao? Sana matapos na ang lahat. Gusto mo talaga matapos ito, OG? Bakit? Ay, ibabalita natin. Gaga ka? Ang dami-dami namang balita dyan. Oo nga. Gusto mo pasabugan kita ng mga balita. Oo. Sige nga, Nay. Sige nga. Sandali lang po, concentrate ako. Ay! Ibang balita yan! Masamang balita yan! Huwag na nga amuyin para hindi maging masama. O anyway, ito na nga, una muna nating balita ay, yun na nga, sumagot na ang legal counsel ni Jed Madela. Tungkol dito kay May Gonzales o Maylin Gonzales, no? Na ang claim kasi ni May ay una ay hindi siya tinutulungan ni Jed Madela sa panahon ng kailangan niya. Teka lang, ibalikan natin yung storya para mas malinaw sila. Dahil nga ang nangyari daw, di ba, di umano, base sa kwento ng magkabilang kampo na si Jed Madela ay tumanggap ng pera mula kay Mrs. Navarro noong panahon ng pandemya. Ang alam ni Jed Madela at ang kung paano siya napaniwala ay bigay yun. Hindi yun utang, hindi yun hiningi, di ba, kusang loob na binigay. Ngayon naman na si Miss May ang nangangailangan dahil may sakit yung kanyang anak, ay lumalapit siya kay Jed Madela at sinasabi niya na hindi ba nagbibigay o nagbibigay ng hindi raw, parang dinededma sila ni Jed. Ganyan. Kaya tinanong ko si Miss May kung tulong ho ba yun o utang? Yung binigay ng pandemya. Tulong daw yun. Kaya lang nung hindi man lang na will pray for you, parang inismiley lang daw sila ni Jed. Yun ang damdam ni Miss May. Nagdaramdam siya na wala man lang word from Jed. Kaya, sige, o di kung ganun pala, di bawiin ko na lang lahat ang tinulong ko sa kanya. Ayun nga, parang ano daw ng demand letter na ibalik yung mga tulong. Di ba pag tulong na wala namang kontrata, so ano obligasyon mo ibalik yung natulong sa'yo? Kaya nga, maging si Jed Madela ay tataka sa ganitong issue ni Miss May. Oo, dahil si Miss May nga ay nagtawag pa sa akin kung di ko raw kaya. Ilalapit daw niya kay Christopher Min at kay Rafi Tulfo. Yung issue niya. Ito nga na, ayon kay Attorney Reggie Tonggol, na tumulong na itong
itong si Jed Madela at nakapag-deposito na sa direct account nung anak ni Mrs. Navarro, totaling to 210,000 pesos. Oh. Tapos, ano pang sinabi ni attorney? Ayun nga, sabi nga ni attorney, dahil nga daw sa ilang buwan na yung parang threat na may demolition job towards Jed Madela. Kaya ngayon, ang naisip lang action ay magkano ng demand letter para kay Mrs. Navarro na cease and desist from harassing Jed Madela na magbigay ng pera. Aba, mukhang hindi uubra yung ganyan ng cease and desist order. Kay Miss May, talaga namang siya ay very, very firm na singilin si Jed Madela. Hindi natin alam kung saan ito hahantong. Ano? Sana magkausap na lang since nagkaroon naman sila talaga ng friendship. Mag-usap na lang kayo. Tsaka naman in general na, di ba, kung tutulong ka, yun sa kapasidad na kaya mong tumulong pag gandun lang at paghahanapan ka pa, minsan nakakasama din ang loob din sa tumutulong, di ba? Na, tumulong na nga ako, tapos parang naliliitan ka pa. So parang yun lang, sana po pag tumulong tayo bukal sa kalooban. Tsaka walang kwentahan at walang singilan pabalik. Siguro, pwede rin tayong humingi at pwede ba humingi ako ng tulong sa'yo? Ganyan-ganyan. Parang ayaw yata ni Miss May na parang ito lang ang bibigay mo. Samantalang nung mga nakaraang panahon, lalo na nung panahon ng pandemic, naka almost 800 akong hulog sa'yo. Ngayon daw nakaka 210 na daw. So ano yun 590 pa yung kailangan ihulog? Ay, kung gusto ni Jed, kung ayaw naman ni Jed at gusto niyang paglaban to, paglaban ni Jed. Hindi natin alam kung saan ito hantong. No? Kasi yung ending niya, Diyos ko, baka may makalkal pa. Ayoko nang dumating pa dun sa ganun kasi may pinuwento rin si Miss May sa akin about it na hindi ko kinaya. Bakit hindi mo i-chika dito OG? Ay naku, Diyos ko, parang ang layo naman dun sa issue. Oo, mahirap. Kasi may madadami na ibang tao. So may kwento ko. Oo. Tapos ikaw didemanda. Huwag mo na ikwento dito OG, okay na yung kay Jay. Hindi pala kausap. Ayaw ko magpasko sa kulong. Ha? Pinariringgam ka ba? Hindi ba ano? Okay. Tito OG, hindi kaya nasa lowest point ng buhay niya si Ma'am Mylene. Kaya... Siyempre, maintindihan naman natin dahil nanay yun na talaga nangangailangan ng tulong para sa kanyang anak. Gagawin mo talaga. Sa gamutan na umaabot ng kalahating milyon every month. Dahil very rare ang disease ng anak. Oo. Anyway, sana magkaayos sila no? Kung meron naman talaga silang pinagsamahan. Katulad nito, itong tatlong to may pinagsamahan. Abay, nagkita-kita. Bakit? Nagsisingilan din? Hindi, para magkahuntahan. Sino? Catching up. Sino Ito, syempre, yung mga dati natin kasama sa tabing ilong. Si Paulo Pontis, si John Lloyd Cruz, at si Patrick Garcia. Hindi ka naman nagtampo dyan, Tito OG. Sa susunod daw, sinabi ko talaga kay Paulo, Koy, Paulo, no, ano mo ako dyan, natabing ilog din ako si Ige. Oo nga. Oo. Di ba? Ako si Ige. At kailangan nandyan ako. Parang may reunion. Nung araw na bukas pa yung TGIF dyan. Lagi kami nandyan. Tuwing wala kaming gagawin sa tabing ilog. True. Paghapon na yan, dyan ako pinapapunta ni Nanay. Yan ang meeting place namin. Tapos andun si Baron, si Paulo, si John Lloyd. Eto ngayon, nagkakumustahan sila. Kaya sabi ko, ano ba, gagawa ba kayo ng pelikula? Hindi, catching up lang ito. Saan yan naganap? Sa restaurant. Dito sa Pinas? Oo. Akala ko sa abroad Oo. Tapos, sabi ko kay Paolo, ano ba, babalik na ba si John Lloyd? Sabi ni Paolo, kung may maganda raw project, why not? Kasi parang gano'n na si Lloydie ngayon na yun. Pinipili niya na talaga na yung gagawin niya, yung gusto niyang gawin na pelikula. Oo. Kasi naman alam mo, nung araw, itong mga batang ito nasagad talaga sa puyatan. Oo. Dati kasi wala pang Eddie Garcia bill. Oo. Talagang kami sa tabing ilog ang call time namin 6 a.m. Matatapos kami 6 a.m. Ay, the following day, 24 hours? Pag merong overtime, 6 to 9 a.m. Ay, Pero sa amin okay lang yun kasi 'di ba parang may extra pay kami. Kaya nga lang ngayon, syempre may Eddie Garcia bill na up to 14 to 16 hours lang a day ang work.
Di ba? Yung mga sina Paolo, galing dyan sa puyatan yan. Yes. Kaya yung mga bata ngayon, kung mapupuyat sila, naku, maikli na lang pasensya ng mga bata ngayon sa ganyan. Baka mabilis silang magsawa, di ba? Maburnot, pag ayaw ko na, nakaipon naman ako, ganyan sila. Oo. Pero cute, no? Catching up silang tatlo. Oh, At saka napapanood na, usually talaga pag panahon ng Kapaskuhan yung mga reunion di ba? O sana makumpleto kasama yung mga girls at saka kayo, di Oo ba? nga, di ba? Oo. Oo. Ang bumuo niya si Patrick Garcia para magkita-kita silang tatlo. Di ba nice? Oo, alam na. Ikaw naman magbuo ngayon. Ikaw magbuo. Naku, marami na ginagawa sa Tito Oy. Ano nang dagdagan naman yun? Di ba? Gusto mo na ako na magbuo, yung La Vida event. Organize ko, invite mo lang sila. Eh, maniningil ka eh. Gusto namin La Vida events yung Yes. sa catering, lahat babayaran nyo. Pwede namang Zoom yung reunion ngayon. Zoom meeting, Oo, pwede na. ang ugali. Ako din naman mag-organize. Bigay ko sa yung link. Makakatipid pa ano? May account ako ng Zoom eh. Ay, nako. Eto na nga, Mamaloy, dahil nauuso na yung mga screenshots na yan. Aba, hindi na rin nalalayo dito si Rufa May Quinto. Ang dami namang naawa dito kay Rufa May dahil sa panghihiyang ginawa ng non-showbiz husband nitong si Trevor Magallanes sa IG story nito sa Trev Silog. In-story din nito ang mga screenshots ng convo nila ni Peachy kung saan ang dating sa karamihan ng netizen ay galit kay Rufa May ang asawa. In-story din ng asawa pati yung news kay Rufa May na may warrant of arrest ito. Nakikiusap si Rufa May na wag namang maging mean sa kanya si Trev, pero parang mainit ang ulo ng asawa niya. Tila may kaugnayan sa custody ng anak nilang si Athena ang issue nilang dalawa. According to Trevor, for 9 years daw ay laging ginagamit ni Peachy ang bata against him. Si Peachy naman ay nakikiusap na kailangan ni Athena ang ama nitong si Trev, kaya sana ay mag-usap sila. Nasa US pa rin si Rufa May habang inaayos ng kanyang lawyer sa Pinas ang kanyang warrant of arrest kung saan nadawit siya sa parehong kaso ng kay Neri Naig. Sana naman ay maayos na ito, Mamaloy, no? Nakakaawa na si Rufa. Ang dami-dami pa namang nababaitan sa kanya sa mga comment section ngayon kung mapapansin mo, habang imbiyer ng ibang netizen kay Trev. O ito nga, nakakaloka, hinahanap si Angel Locsin. Nasaan na si Angel Locsin? Kasi hinahanap siya sa Christmas Station ID ng ABS-CBN. Si Angel Locsin po ay busy sa kanyang maglalaro sa gaming. Oo, at parang wala siyang plano pa muna na bumalik sa pag-artista. Kailangan in good shape muna si Angel. May mga iba pang artista at singers na hinahanap din. Wala din daw Sino? doon. Gaya ni Karil. Abdul Jabbar. Ha? Wala siyang apelido na, Karil lang. Tatlong hari. Ay, yung totoo. Yung totoo yun. Pero screen name niya. Karil lang, di ba? At saka yung sinasabi mong Abdul Jabbar, Karim naman yun. Sorry. Binago na ba? Slide. O, sino-sino pang wala? Si Moira. Si Casey Tandingan. Wala. Si Nadine Lustre. Wala, hindi naman Star Magic si Nadine Lustre. Viva siya. Pero wala ba siyang show sa Wala ABS pa. ngayon? Sino pa? Ay, teka lang na ito. Si Sue Ramirez. Si Sue, alam ko sa TV5 siya. Eto, Nay. Bakit si Sanjo Marudo wala doon? Si Sancho magkakaroon pa lang ng teleserye. Saka movie. Si Ria Atayde, wala rin doon. Oo, wala rin. Sino Oo. pa? Si Joros Gamboa. Wala si Jonas. Oo, si Angelica Panganiban. Ah. Ay, kasi nga 'di ba kaka-hip replacement lang, Oo, 'di ba? oo, Ayun. So hindi naman talaga laging nakukumpleto yung taon-taon eh. Lagi may hinahanap, 'di ba? Correct. Ang importante ay hindi nagsusunog ng tulay ang mga artista sa anumang network. Ito daw na si Maha Salvador, di ba nagsayaw na siya sa ASAP? O di parang balik kapamilya na siya pero wala din daw siya dun sa station ID. Yun nga, hinahanap din ba? Oo. Pero kasama niya si Maha ng trade launch, di ba? Oo, meron Sa kasi TV5? siyang show sa TV5. So, definitely wala siya dyan.
Again, yun pa rin ang sinasabi ko, basta hindi nagsusunog ng tulay. Tito Oji, may nagtanong din si Chris Aquino pa wala. Nandito naman siya sa Pilipinas. Oh. Wala namang show si Chris sa ABS-CBN. Wala pa. Oo. Tsaka, very delicate. Oo, hindi siya pwedeng ma-expose sa ibang tao. Siyempre lagi siyang panghuli dati sa Christmas Station ID ng ABN. Oo. Kaya marami naghahanap. Oo. At the mere fact na hinahanap ka, ibig sabihin importante ka. Yes. Yun na lang isipin natin. Kaya parang hindi na kayo hinahanap. Syempre, nasa TV5 na. TV5 si nanay ngayon eh. At kasali siya sa Station ID. Nangiintriga Diba? ka pa sampalin kita. Oo. Basta may maganda tayong relationship with the management of ABS-CBN. Yes. Sabi ko nga, maliit lang ang mundo, magkikita-kita pa rin tayo. Tama. Katulad nito, di ba? Di ba ako kasama sa Saving Grace? ABS-CBN yan. Oo. Kahit naman ng TV5, walang pakialam kung gusto mong purihin ang ABS-CBN. Ito talaga, grabe yung Saving Grace. Hindi na naman ako pinatulog. Sabi naman sa'yo, huwag kang nanonood ng gabi, Nay. Kasi talaga ang dami kasing Ha? gumagano sa akin. Uy, panoorin mo, ang ganda-ganda ng Saving Grace sa Prime Video. Ha? Number 1 ngayon sa Prime Video yan. Grabe, no? Ang Saving Grace, Diyos ko, nakakaloka naman kasi hayop yung mga artista, ang huhusay. Di ba? Oo. Nandyan yung alaga natin si Junjun Quintana, napakahusay. Oo. Oo, Di ba? promise. Oo, si Christian Babes, gusto ko sa bunutan eh. Sinapak-sapak mo na nung Kasuso Foundation, Oo, nainis ako sa kanya, inis talaga ako Christmas sa kanya. party Oo, nainis ka eh. Tsaka na, alam mo yung si Julia Montes. Oo. Naku. Ano na talaga yung maturity ba ng acting niya. Ang galing ni Julia. At lalo na si Zia Grace, yung bata. Uy! Nay! Ano ba? Bata yun! Ay, sorry. Ang galing kasi umarte. Oo. Tsaka- Dalang-dala ka ba? Oo, Diyos ko. Basura ba ako? Bakit nila ako isinako? Gusto mo ba talaga marinig yung sagot? Kaya pala nangangamoy sa likod. Diba? Pwede tumawag kay Christian Bables. Kilala niya ako. Diyos ko naman, lahat na lang nakakilala sa'yo. Ang big deal. My goodness. Siyempre mga- Susan. Kalat na kalat naman kasi sa FB yung mga picture mo na may lalaki, yung picture mo hubad. Hindi. Siyempre, naging fan ako ng Die Beautiful. At siyempre, siyang bida doon. Tapos natutuwa ako na nakilala niya ako. Eto na. Makikilala mo kaya ito. Ay, Ali. Hulaan nyo na kung sino. Sino? Sino itong napakagandang actress na nanahimik pansamantala sa showbiz. No? Pero pag nakikita natin, napaka-sexy. Oo, napaka-sexy. Talagang blooming na blooming. Oo, pag nakikita natin sa mga post ng mga pinupuntahan niya, apaka-sexy, apaka-payat. Ang di nila alam. Isa siyang magandang ina. Sexy siya pero may anak na? Oo, masyak ka kung may apo na. Ha? Grabe. Ilang taon na ba siya? Ayoko nang sabi ng edad. Ha? Basta Tinago sa niya mga ba? ano Ito, siya. OG? Tinago niya? Baka mga nasa 30s na ito. 30s na. Oo. Pero Diyos ko, alam mo ba, nabalitaan ko lang, uy, may anak na yan, sabi sa akin ng source ko. Talaga? Buti nakikip niya yung privacy niya. Sabi, oo, kasi bilin na bilin yan ng family nung guy sa kanya. Don't ever post about your family, your kid. So kasal na siya, Nay? Yes. Paano na itago sa atin yun? Siyempre. At tayo naman, siyempre, ginagalang naman natin yun. Believe nga ako sa kanya. Ba't talaga hindi niya pinopost? Wala naman issue doon dahil may asawa naman pala. Oo nga, pero hindi kasi nga ayaw nung side nung guy. Nag-showbiz ba? Tito OG? Oo. Na ipopost. Gusto nila maging manatiling pribato. Mayaman yung lalaki. Kaya, tinan mo naman, di ba? For how many months na wala, for almost a year na wala. Yun pala, yun yung time na nagbubuntis siya. Hanggang sa makapanganak siya. Pero nakakatuwa, hindi ba? Clue. Ha? Sige na. Mas madami na natin problema. Nakatrabaho ko na to, mabait to. Mabait ito. Parang kilala ko. Mayaman? Ha? Mayaman to? Oo naman, noon pa ever.
Oo, heredera yan, Day. Oh. Hindi mo siya pwedeng questionin na swerte naman niya, mayaman ang pangasawa niya. Hindi, Day. Oh. Siya mismo mayaman. Bago pa nag-asawa. Oo. Tama na, no, dumadami na yung clue. Ha? Kasi ang clue, Tito Ogie. Ay, naku. Yung pangalan. Basta. Anong Basta, initials? hindi na, basta ano. Ito na naman, Tito Ogie. Basta, initials? basta natutuwa tayo for her. Kasi, ang ganda ngayon ng buhay niya. Ang ganda ng outlook niya in life. Oo. Tsaka hindi talaga sumasawsaw sa showbiz. So talagang namahinga siya. Naku, hindi naman ako natutuwa dyan, Tito Ogie. Bakit? Eh, syempre, tatanungin na naman ako ng mga viewers, may message na naman ako, private message. Sino yung tinutukoy ninyo? Kasi naman pati si Jose, hindi ko sinasabi yan. Even Lloyd. Oo nga. Nasa first 10 letters ba ng alphabet o lagpas? Naku, ayoko na. Baka makbuko pa. Ha? Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga Wala lingkod. naman talagang clue. Ito po ang mga lingkod. Iklap na, dapat tatlo. Tito Ogie, dapat Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Oh. Yung... Wala ba talagang clue? Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Alam niyo, ayan, nag-comment na yung mga bitin yung Hindi ko tuloy matuloy yung ko eh. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood pa sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. At kung may hula kayo dun sa blind item ni Nanay, comment nyo na po balo. Click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niyan kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update. Ha? At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Pati po sa ating other social media accounts, sa Instagram, sa TikTok, at saka sa Facebook. At nais po natin syempre magpasalamat sa Ideal Vision for our eyewear and NB Skin Beauty and Wellness for our skin, face, body, and glowing skin namin. From NB po yan. Diyan po sila sa tapat lang ng ABS-CBN sa Gandia Place sa Mother Ignacia. Thank you very much po! Ayan, Josa. Ako naman lagi may post sa lahat ng aking mga social media account. Kaya lagi po kayong tumutok. At maraming salamat po sa Ideal Vision, sa Dr. JC Solis, Yes, at sa Headway Bear Salon, Yes. at sa Ayan. Relax Spa. Ayan. Ang nail cocktails din na. Oo nga, diba? For our nails. Naman. At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Arman Salon. Yes. Oo, ang baklitang makulay ang buhay. Wow. Oo, at lagi siyang viral sa TikTok. Yes. Yes. Kanya mga drama. Kanya mga drama sa buhay. Isarado mo yung bintana. At saka ang din ang iconic star, huwag mong kalimutan. Diba? Oo. Ang iconic star hair, di ba? O, Diba? para sa ating hair color, Oo, perfect, At di ba? syempre si Rodel Bautista ng Rodel Bautista Salon. Thank you so Yes. much. At syempre pa, Loy, oo, yung mga NCLEX passers dyan. Yes! Na mga nurses. Oo. Yes, kung gusto niyo po magtrabaho sa New York, Ang nako. tangay, di ba? Di ba New York? Uh-huh. New York, ang sarap ng weather doon ngayon. Correct. Oo. Uh-huh. Mag-apply lang po kayo sa White House Cares. Yan po, di ba? Nandun po yung kanilang mga social media accounts po para hindi po kayo mabudol dahil legit po yung Legit yan. White House Cares. Correct. Diba? Oo. Si Maring Rose ang may-ari niya. Yes. Ating kumare na Miss ninang ni Erin. Rose, Oo, yes. ayan. At syempre pa, Nakakapasko Tito Ogie. Di ba? diba? Oy, Oo, mamiss edi- ka namin. Edi sabihin mo kay Romer, no? Tsaka kay, Maring Rose. Yes. Ng RCC Staffing Solution naman si Romer. Yes, yung mga Oo. teachers naman po Oo. na may 2 years experience na Oo. gusto naman magtrabaho any part of the USA. O kaya Diba? magpalibre ka ng ticket sa Trajet International Travel and Tours. Gusto Uy. mo? Gusto mo? Sure! Oo, diba? Siya sabi, sure, pero hindi naman niya maiwan yung mga baby boy niya ngayong Oo, Pasko. ayun. Diba? Hindi ako sigurado dahil baka ako lamang hindi kayo kasama. Alam niyo, takot ako kumain. Hindi, Diyos, sasakay ka lang ng elevator. Naku, Oo, doon na lang sa Bangkok. Yes. Dahil ang mga tickets natin ay manggagaling sa Trajet International Yes. Travel True, and Tours. yay! Magbabangkok tayo! oo, ang group tour kami. Oo. Yes. Kayo kung gusto nyo mag-Japan, Korea, Bangkok, sa kahit saan sa Asia. Europe! Lalo na, the more, the merrier, the cheaper, the Yes. price. Ayan Basta group tour kayo. Totoo. Oo, sa Trajet lang. Legit din yan. Yes. Promise. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod.
Papa o si Audrey Diaz na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! I-checka mo na! Dali! Topak! December 25! Oy, naku, nakakaloka na pinaalala Diba? mo naman. Naisip ko na naman yung mga action scenes. Hindi ko pinakain na tungkol Diba? Oo. Diba? Alam mo, nabuko tuloy nila, nabading ako. Alas kasi ng tilimo sa sinihan. Kasi nabibigla ako sa puso at saka sa Oo, sapakan. parang may topak yung tili mo eh. Oo nga, naloka Oo. ako. Diyos Nakakatopak naman talaga sa ganda. Oo, diba? Kaya nga puring-puri ko si Direk Richard Sommer. Yes! Oo, dahil nakakaloka yung mga action scenes. True. Diyos ko po, Yan. topak sa December 25 na yan. Unahin nyo na po. Oo, Ako. oo. Ikaw Paso- naman mukha, ito ganyan yung topak dito. Oo, ganyan, Pero ganyan. baklang-bakla naman yung sombrero. Huwag naman ganyan. Oo nga. Alam ko nagtitinda ng Yakult. Oo nga. Pwede. Pwede, di ba? Parang ano siya na eh. Kapot. Ano kapot? Kapot. Topak? Topak na. Ah, pwede naman natin siyang bigyan. Ano? Ng opak. Ha?